Malungkot ang bulwagan ng tribunal. Ang mga pagod na Gwardiya Sibil ay palakad-lakad, habang abalang-abala ang Direktor Silio at ang dalawang kawani sa pagsusulat. Ang alperes naman ay di mapalagay at manakanakang tumitingin sa pinto. Sa isang sulok ay nakaupo si Doña Consolacion na pinayagan ng asawa na makaharap sa mga naghihimagsik kung sakaling may maitulong sa pagtatanong at pagpapahirap. Habang ang kapitan naman ay malungkot. Nang ikasyam ng umaga ay dumating ang kura na namumutla. Oh, magandang umaga, Padre. Bakit ngayon lang kayo dumating? Pasensya na sapagkat ako'y nabala. Ayoko sanang dumalo sa ng aking pagiging nervyoso. Sana nga pala si Ibarra at si Don Filipo? Ayun, nasa bilangguan. At siya nga pala, pumatay na kagabi ang nagngangalang Bruno. Ngunit ang pahayag na ito ay naisulat na. Umupo sa salyon ng kapitan ang kura. Hali kayo mga sibil at pumunta kayo sa kwartel. Buksan niyo ang piitan at ilabas ang dalawang bilanggo. Opo, Ginoo. At gayon nga, inilabas ang dalawang bilanggo. At suminga ang isang amoy na nakakaduwal kasabay ang nakapangingilabot ng mga daing at pagtangis. Samantala, si Doña Consolacion naman ay nanlalaki ang mga mata sa kasilip, habang si Tarsilo ay nasa pagitan ng dalawang sibil at inilabas na nakaposas ang mga kamay at punitang damit at napakalungkot ng anyo. At sumunod dito ang lalaking parang bata na umiiyak at may sugat sa pigi. Ito po sila ang nagpatakas sa kanilang mga kasamahan. Ah, sila pala. Mahabag na po kayo. Talaga pong hindi na ako papasok na muli sa patsyo. Sa loko-loko ito para Salve. Inibig niya tumakas ngunit nasugatan sa pigi. Ang dalawang ito ang tanging buhay na aming nadakip. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Tarsilo Alasigan. Ano ang ipinangako sa inyo ni Don Crisostomo Ibarra sa pag-uutos na inyong lusubin ang kwartel? Si Don Crisostomo Ibarra kailanman hindi po nakialam sa amin. Huwag mong ikaila. Nagkamali po kayo. Ginawa lang namin yun upang maghiganti dahil pinatay sa palo ang aking ama at dalawang sibil ang aming pinatay. Ngayon, patayin ninyo ako. Wala na kayong makukuha pa sa akin. Dalhin ninyo ang taong iyan sa kinalagyan ng mga bangkay. Sa isang sulok ng patio, sa ibabaw ng isang lumang kariton, ay nakabunton ang 5 bangkay na tinakpan ng isang putol na sira at puno ng duming banig. Kilala mo sila? Di umimik si Tarsilo. Isang haging ang narinig at ang palo ng yantok ay bumalatay sa likod nito. Nanginginig ang kanyang laman. Makailan pa ang inulit ang pagpalo, ngunit si Tarsilo ay di pa rin kumibo. Paluin siya hanggang sa pumutok ang katawan o siya'y magsalita. Ibinalik siya sa bulwagan kung saan kinalalagyan ng isang bilanggong nagpatawag sa mga santo. Nangangatog at pinangangalugan ang tuhod. Nakilala mo ba ito? Ngayon ko lang po siya nakita. Iyapo siya sa bangko. Sa isang hudyat ng alperes ay sinimulang paluin si Tarsilo hanggang dumuduyo ang kaniyang katawan. Hindi natigilan ng kura ang mga kahabag-habag na paparusa kaya lumabas ito at namutla. Siya sa balon. Dinala si Tarsilo sa tabi ng hadlang na bato ng balon na kasunod ni Doña Consolacion na papangiti. Magsabi ka na! Bibitayin ka rin lamang kahit ano ang mangyari. Patay ka na lalabas dito. Ibinitin siya ng patiwarik sa balon kung saan inuna ang ulo at ng ilang sandali
ang pagkahulog sa tubig at dahan-dahang itinataas. Kung kayo'y Kristiyano, kayo'y may mga puso, ay bigla ninyo akong ihulog o kaya iumpog ang aking ulo sa pader hanggang ako'y mamatay. Pagpapalain kayo ng Diyos sa ganitong mabuting gawa. Ang alperes ay kumuha ng orasan upang gamitin sa pagbilang ng minuto. Paulit-ulit na hinugos ang binata sa balon, ngunit wala man lang siyang sinabi maliban nang ihabilin niya ang kanyang kapatid na babae sa isang kwadrilyero. Siya ay ihinulog na muli sa balon at nang huguin at hindi na gumalaw ang binata, kahit pa idikit ni Doña Consolacion ang may sinding tabako sa katawan nito. Ibinaba ang bangkay ni Tarsilo at sinimula naman ng Direktor Silio ang pagtatanong sa ikalawang bilanggo. Ang pangalan ko po'y Andong Lokoloko at nasapatyo ako upang magbawas lamang dahil sumama ang aking tiyan, bunga ng pinakain sa akin na bulok na pagkain ng aking binan. Madiliw noon at inakala ko na walang makakita sa akin. Ngunit nang itaas na lamang ko ang aking salawal ay bigla nang nagputukan. Isang palo, saman ka nang i-narrate. Isang palo ang napatigil sa pagsagot ng lalaki at siya ay pinasok na muli sa bilangguan. Mo lang? Oo na, last time. Sige, go. Girit pa dyan siya. Go. Isang palo ang nagpatigil sa pagsagot ng lalaki at siya ay pinasok na muli sa bilangguan. Ngayong hapon ay dadalhin na ang mga iyan sa ulong bayan. Kabanata 57. Sa aba ng mga natalo at nalupig. Mga tauhan. Rhea May Sarte bilang narrator, Director Silio at isang lalaking may anyong kaaba-aba. Fatima Tagulaw bilang Alperes at Kapitan General. Mary Jane Cisaldo bilang Tarsilo, dalawang sibil, kwadrilyero at Andong Lokoloko. At Lira Sorosa bilang Cura at Doña Consolacion. Sarap. Ay!